Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jay. Ako po ay isang medrep sa isang pharma company at yung kilala sa paggawa ng paracetamol. Laking Maynila ako at dito na rin ako nagkamalay. Nakakapasyal ako sa mga probinsya pero kadalasan ay nasa Maynila ako. Andito yung buhay ko eh. Nung nagkaroon ng promotion sa company, talagang kinuha ko ang oportunidad na yun. Inaplayan ko agad yun. At talagang inunahan ko na. Maraming nag-apply. Pero, tama ang kasabihan na, daig ng maagap ang masipag. Nakuha ko ang posisyon pero sa isang kondisyon. Ito ay madidestino ko sa probinsya. Wala akong problema dun. Basta ma-promote ako. At sigurado ako, may dagdag na allowance to o incentive. Kaya, walang problema sa akin. Walang bahid ng pag-aalinlangan na tinanggap ko ang posisyon. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon agad kami ng briefing. Tungkol yun sa magiging scopes ko at kung saan ako madidestino. Pagpasok ko pa lamang sa kwarto, nalaman ko na magiging kasama ko si Alfred. Tropa ko yun dito sa kumpanya at matagal ko nang kakilala. Pero bago pa yun, doon naman siya sa Iloilo na destino. Matapos ang briefing, doon ko pa lamang nalaman kung saan kami malalagay. Sa Iligan kami na destino. Kaya matapos yun, nag-message ako dun sa tropa ko. At pinaalam ko na kami ang magiging magkasama sa may Iligan. Nagkabiroan kami. Wala pa man ako sa Iligan, inaaya na akong uminom ni Alfred. Makalipas ang ilang araw, bumiyahin na ako papuntang Iligan. Siyempre excited. Pero, meron pa ring nervyos dahil first time kong makakapunta dun. Pero habang nasa biyahe ko, mini-message na ako ni Alfred na magdala daw ako ng asin dahil baka may aswang daw din. Tinatawanan ko na lamang. Alam ko naman nagbibiro lang siya. At saka, sa panahon ngayon, parang sa pelikula lang nangyayari ang ganyan. Pagdating sa airport, sa may bandang Cagayan, wala talaga akong idea kung saan pupunta. Kung kaya't inantay ko na lamang si Alfred para sunduin ako. Alam kong bihasa na siya dito. At lalo pa, para hindi kami maligaw. Makalipas ang isang oras, dumating na din siya. At siya munang nakipag-usap sa aming masasakyan patungo sa uupahan naming kwarto. Pagdating ay okay naman. Dahil medyo pahapon na kami nakarating dun. Nag-ayos-ayos muna kami ng kanya-kanya naming kwarto. At pagkagabi, inaisipan muna namin, mag-inom. Kaya ayun, habang nagkukwentuhan kami, ay nagiinuman kami.
nang mapadako ang kwentuhan namin sa naranasan ni Alfred sa may Iloilo. At napunta na sa mga kababalaghan ang mga usapan namin. Hindi nagtagal, napunta na sa mga kwentong aswang. Pero sa loob-loob ko, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganun. Kung kaya't nirekta ko na si Alfred. Pare, pasensya na pero hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan eh. Baka magkasamaan pa tayo ng loob, sabi ko. Pero patuloy pa rin ng pagkwento si Alfred tungkol sa mga aswang. Banggit pa ni Alfred na, pare, alam mo, ganyan din ako nung una. Pero iba yung experience ko dun. Talagang kakaiba. Yan yung eksaktong salitang sinabi niya. Pero hinayaan ko na lamang siyang magkwento. Pero hindi talaga ako naniniwala. Makalipas ang ilang araw, meron kaming binibilan na tindahan dun malapit dun sa inuupahan namin. Hapon na nun. At medyo pagabi na nga. Habang bumibili ako, may napansin akong matanda. Nakatingin siya sa akin. At pagtingin ko pabalik, ay umiwas naman siya ng tingin. Sa tingin ko may edad na talaga siya. Pakiramdam ko senior na. At talagang may edad na. Ngunit may dala-dala siyang container. Yung lagayan ng tubig. Nagulat ako dahil alam kong mabigat yun. Dahil ako mismo pag nagbuhat nun, nabibigatan ako. Ngunit si Manong, parang kayang-kaya niyang buhatin niya. Sunod na umaga, nakita ko na naman yung matandaan yun at nakatingin ulit siya sa akin. Nang tumingin ako pabalik, ay agad siyang umiwas ng tingin. Pero sa pagkakataong ito, nung makita ko siya, ay parang hinang-hina siya. Ibang-iba sa nakita ko kahapon. Kaya parang kakaiba. Naisip ko na lamang na baka nanakit ang katawan dahil sa bigat ng container. Kung kaya't binaliwala ko na lamang. Matapos yun, nagpaalam muna si Alfred na babalik muna siyang Iloilo dahil may naiwan siyang importanteng dokumento. Sabi niya mga ilang araw lamang daw at babalik na rin siya. Pati daw ang lisensya niya ay naiwan dun, kung kaya't kinakailangan niya makabalik agad. At syempre, sa aming mga medrip, napaka-importante nung lisensya. At dahil dun, ako ang may iwan dito sa inuupahan namin. Pero ayos lang naman ako. Nung ako na lang mag-isa sa inuupahan namin, bumili ako ng ilang pirasong beer para pampatulog lang. Hindi pa kasi ako sanay sa kwarto ko. Parang namamahay pa ako. So chill-chill lang muna ako at nakikinig lang ng music sa laptop. Habang nakikinig, parang may narinig akong parang kumuliskos sa gilid. Pero hindi ko na pinansin yun. Maya-maya pa, may mga kaluskos na naman sa gilid. Pero sa pagkakataong mas malakas na ang mga pagkaluskos. Kung kaya't nilakasan ko rin ang aking pinapatugtog. Ako lang naman ang mag-isa ron. Kung kaya't walang magagalit.
Habang nakikinig ako, parang may narinig akong kakaibang tunog. Kaiba sa pinapakinggan kong musika. Malakas na yung sounds ko nun. Pero dinig na dinig ko yung kakaibang tunog na yun. Mahina lamang siya pero litaw na litaw sa aking pandinig. At umulit yun ng umulit. Umulit ang kakaibang tunog na yun. Tik, tik. Pagkarinig ko nun ay nakaramdam ako ng kakaibang nervyos. Nakaramdam ako ng kakaibang takot. Hindi ko maintindihan. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. At ngayon lang ako nakaramdam nito. Lalakasan ko pa sana ang sound sa aking laptop nang biglang humangin ng malakas. Dahil doon ay napatayo ako sa takot at napakapit ako sa upuan. Nang biglang may pumasok na malaking baboy sa inuupahan ko. Para siyang maliit na baka. Ganun siya kalaki. At nanlilisik ang kanyang mga mata. Nang maya-maya ay nakarinig ako ng nagsalita. Hindi ka pa ba naniniwala? Pagkadinig ko nun ay napasigaw talaga ako sa sobrang takot. Nagsisigaw ako para may makarinig sa akin at para may sumaklolo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tarantang-taranta ako. Buti na lamang ay may nagtakbuhan na malapit sa amin nakatira. Dahil doon ay lalo pa ako nagsisigaw. Pagdating ng mga sumaklolo, ay kasabay na nawala ang malaking baboy. Laking pasalamat ko talaga sa mga taong nagpunta nun. Dahil akala ko'y kakatain na ako ng malaking baboy na yun. At dahil sa sobrang takot ko, ay umalis agad ako dun sa inuupahan namin yan. Nagpunta muna ako sa pinakamalapit na police station. Pagkatapos nun, nagpasama ako sa mga pulis para makuha ko ang mga gamit ko. Pansamantalang dun muna ako sa aming opisina namin naglagi. Hanggang sa nakabalik si Alfred. Dati-rati, hindi mo talaga ako mapapaniwala sa mga ganyan. Pero iba to. Dun ko lamang napagtanto ang mga ikinukwento sa akin ni Alfred. Talagang nagbago ang paniniwala ko tungkol sa mga ganyan. Makalipas ang ilang buwan, ay nabalik na rin ako sa Maynila. Pero pakiramdam ko ay napakalaki ng pinagkaiba ko simula nung bumalik ako dito. Maraming nagbago sa aking paniniwala. Pero ang maganda, naging maganda ang dulot nito sa akin. At sa susunod na madidestino ko, lalo na sa mga bandang Bisaya o bandang Mindanao, unang-unang aalamin mo, respetuhin mo ang mga bagay na hindi mo nalalaman.